Yung buong pamilya na pinatay namin, hindi yun kay Bersabal. Kanino yon? That is the Patasaha family. Oo. Buong pamilya, nandun ka. Yes. Inutos rin ba yun ni Pangulong Duterte? Yes. Narinig mo, nakita mo, o sinabi lang sa'yo? Hindi, personal, kasi ganito ang nangyari dyan. The surname of Patasaha. Surname yung tao na subject namin. Na operitan itong tao na ito, Si Patasaha. si Patasaha, i-abduct namin ito sa Jinsan, dalhin sa Davao kay Mayor Rudy. At tapos? Yun, nag-operate kami doon, nakuha namin, kaya lang dito, nung naharang namin yung kanyang sasakyan, pero on board doon ang kanyang buong pamilya. Yung kanyang misis na buntis, yung kanyang anak na lalaki, na believed to be 4 or 5-year-old. So, pinatay nyo ang buong pamilya? The short of the story is, pinatay namin ang buong pamilya nung pagbalik namin doon sa quarry. Oo. Kasi pumunta pa si... Ilan sila? Ilan yung pamilya? Yung doon sa loob ng bahay is 4. Yung sinasabi ko, Mr. Patasaha, yung Misis kanyang niya. father-in-law, yung kanyang katulong na lalaki, at saka yung housemaid. Okay. Yung misis niya, nandoon sa labas ng bahay, may nipahat doon. Doon kaharap ko kasi nandoon yung bata. So yun ang nawitnessan ko, ng pagpatay sa misis niya, yung hinatak siya ng kasamahan ko, si SPO4 Binlaod, kasi narinig niya yung mga putok ng baril, yung mga suppressed gun balls. So tama ba to, Arthur, to say sila ang bumaril, pero nandun ka? Nandoon ako Sa team? sa team. Ang pagkatapos na nawitnessan ko personal pagpatay kay Mrs. Patasaha, yung anak niya hindi ko alam kung paano napatay, binaril mo yun ni Ben. Kasi kasama nung nakabulagta yung si Mrs., nandoon na yung bata sa kanyang paahan. Yeah. Nung hinatak na yung mga patay sa loob ng bahay, is nakita ko na hinatak na yung 4 na patay, and then yung sa isip ko, the possible shooter is si SPO3 Teodoro Pagidopon kasi siyang may dala ng baril. Now, Yung pagpatay namin, parang hindi sila naniniwala. Talagang totoong-totoo naman, kaya ako naman ang gumawa. Bakit man hindi ako pumupunta ba ako ng sino bang taong pumupunta sa Senado magpapabitay ka? Yung iba nga nakakasagasa, tumatago. Ako pa ang dami ang pinatay. Kasi yung buhay ko, binigay ko na sa Diyos. Ang isasabi ko lang, talagang totoo yung ginawa namin. Kung ano man ang hantungan, kung bitayin man ako, okay sa akin, wala akong total. So bakit ka lumabas? Lumabas ako, sir, nagkukonsensya na ako, ang dami na namamatay sa Davao. Sa Davao lang, ang dami na namamatay, nga walang hustisya, yung kasali niya yung mga inosente. Katulad nung 3 binata, nga mga dalaga nga babae, 17, 18, 20, ata yung mga edad niya, kinuha namin sa Barangay Obrero, sa apartment, nga sabi ng pulis kasamahan ko nga drug pusher daw. So ako ang pumasok ng kwarto, wala akong nakita miski isa. Tapos kinarga namin sa aming service ng FX, pagkatapos piniringan, pagkatapos doon namin dinala sa San Rafael Village. Ang masaklap yun, sir, kay ginalaw pa ng mga pulis. Wala naman akong magawa, kaya siyempre civilian man na ako. Sabi ko, hindi naman ako makasabi nga huwag niyong gawin yan. Ikaw, hindi ka... Hindi, doon na lang ako sa likod, kita na lang ako, parang umiiyak ako kasi hindi ko kaya pumapatay ng babae. Hindi ko kaya. May kapatid ako, may mama ako, may mga pinsan ako, hindi ko yan. Kung lalaki, kayang-kaya ko, pero sa babae, hindi. Hindi may isang babae dun sa mga Nograles? Oo, pero hindi man ako pumatay, sir. Si Medina man. Si Medina. Kaya dalawa man kami sa bangka. Ako ang nagbubugsay, siya ang taga-saksak. Tapos linagyan na namin sa nila Arthur ng mga hollow block. So kakarga namin sa laod, tapos itatapon na. Sinaksak, tapos tinapon namin. So si Nanay Suling, doon napadpad sa Davao del Sur. Yung isa naman, doon sa beach ni Antalan mismo, Roger Antalan. Sa Barangay Panggubatan, Kaputian District. Island Garden City of Samal. Itong cardboard na ito, ginagawa namin yan, yung karton. Kung puser ka, puser lang.
Kung hold upper ka, yan lang ang nilalagay. Hindi katulad dito sa Maynila nga huwag niyo akong tularin, puser ako pinahaba, di ba? Pero isa lang yan, pareho lang yan. Pero sa amin, ginagawa na yan nandito sa likod ng pulis, tapos pag nabaril mo, pinalagay yan, tapos binalagyan ng 38, pinapaputok para magka-powder bone nga lumaban. Imposible naman kung lumaban, hindi ka tatamaan. Kasi ang pulis talaga sa Davao, may pamplanted yan. Hindi yan lumalakad na iisa lang ang baril. Pag makakita yan ng tao nga gusto niyang papatayin, may baril yan nga 38. Mura man lang sa Davao ang 38. Magkano lang? 1.5 yung isa. 1.5 lang. Yan talagang